Nagpahayag ng pangkalahatang suporta ang mga stakeholders sa Special Geographic Area sa panukalang pag-amyenda sa Bangsamoro Administrative Code, subalit iginiit na maging maingat sa hakbang ng reorganisasyon upang mapanatili ang katatagan ng mga institusyon. Ang news now mula kay Jen Garcia. Sa isinagawang public consultation, tinalakay ang Parliament Bills 47, 48 at 102 na naglalayong i-restructure ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Iminungkahi ng mga dumalo sa konsultasyon na palakasin muna ang mga core functions ng mga apektadong ahensya at magtatag ng malinaw at hiwalay na administrative at finance units upang masiguro ang maayos na implementasyon ng mga reforma habang iniiwasan ang pagkagambala sa umiiral ng mga programa at serbisyo. Binigyang diin ni Julie Maliga, officer in charge ng MAFAR, SGA at Cotabato City, na kritikal ang espesyal na focus sa agrikultura. Anya, dapat tiyakin ang mga reforma na hindi malalagay sa panganib ang food security ng rehiyon habang isinasagawa ang transisyon. Samantala, nagpahayag ng suporta si Mole Minister Muslimin Sema sa panukalang reorganisasyon ng MBHTE. Ayon sa kanya, malaking hakbang ito para sa higher education at technical vocational training sa Bangsamoro dahil magbibigay daan ito sa mas mabilis na pagtugon ng Bangsamoro TESDA sa skills gaps at pangangailangan ng labor market, lokal mano overseas, at mas epektibong pag-uugnay ng training programs sa aktual na oportunidad sa trabaho. Pinangunahan ang konsultasyon ni Member of Parliament Muhammad Kelly Antaw kung saan tinalakay rin ang mga iminungkahing amyenda sa Bangsamoro Electoral Code. Jen Garcia, iMinds, Philippines.